Babala mga kapuso sa mga sensitibong ulat ng malagim na trahedya sa dalawang pamilya. Sa Dipolog City, patay sa pananaksak sa kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen at kanilang anak. Sa Bulacan naman natagpo ang patay sa loob ng sasakyan ang mag-iinang may mga tama ng bala sa ulo. May report si Marisol Abduraman. Natagpo ang patay ng mga otoridad ang tatlong nakatira sa bahay na ito hapon ng Huwebes sa Barangay Torno, Dipolog, Zamboanga del Norte. Ayon sa pulisya, nakita sa kanilang kwarto ang padre de pamilyang edad 82 at asawang edad 77. Nasa sala naman ang kanilang adopted son na edad 38. Natagpuan din sa crime scene ang mga sinasabing pinangsaksak sa kanila, kutsilyo at kudkura ng nyug. Katong kaguran nagigamit sa duha ka magtiayon, murag same na pod gihapon na murder weapon na gamit dito sa iyang anak, kanyang adopted. Sabi ng Dipolog Police, malabo pa sa ngayon ang anggulong robbery o pagnanakaw. Wala kasi silang nakitang ebidensya ng forced entry sa bahay at wala ring mantsa ng dugo sa labas. Kinukumpirma ng pulisya ang salaysay ng isang testigo na nagkaroon umano ng pagtatalo ang mag-asawang senior citizen at ang lalaking anak bago sila nakitang wala ng buhay. Hapon din itong Huwebes, nakita sa Talayban sa Barangay Talaksan sa San Rafael, Bulacan ang nakaparadang MPV na ito na may mga sakay pa lang patay na. Nadiskubre ng mga pulis ang bangkay ng babaeng 31 taong gulang at ang dalawa niyang anak, edad 9 at 4. May gunshot wound sila. All of them. Sa temple. May baril at 3 basyo ng bala na nakita sa loob. Inaalam pa kung galing sa baril ang mga basyo. Ang malinaw sa ngayon, rehistrado sa nanay ang baril at ang sasakyan. Batay sa investigasyon, nagpunta ang mag-iina noong Miyerkules sa bahay ng mga magulang ng babae sa Angat. Umalis sila roon bago mag-alas 5 ng hapon. Makalipas ang kalahating oras, hindi na sila makontak ng mga kaanak at kaibigan. Kinakausap na ng PNP ang lahat ng mga huling nakasama ng biktima. Batay rin sa isinagawang reenactment ng pulisya, nakikita nilang ang ina ang bumaril sa mga anak bago umano siya nagbaril sa sarili. Part naman to ng pag-iimbestiga including the trajectory analysis. Kasi magiging important part of the evidence. Meron pa silang ibang anggulo na tinitinan at hinihintay ng mga resulta ng forensic test. Gaya na lamang ng resulta ng paraffin test sa mga biktima at ilang personalidad. Malalapit sa kanya or kung may mga nakausap siya previously, natatanungin natin. Meron siyang kalibin dati, pero hiwalay na sila. At kasama po ba siya sa inyong tinatawag? Yes. Hindi natin pa makonsider na POI. Isa lang siya sa ngayon sa mga tinatanong natin, in-interview natin. We just invited him. Baka may alam siya. Tinitingnan din ng pulisya ang estado ng pag-iisip ng biktima bago ang insidente. Marisol Abduraman, GMA News. Mga kapuso, sensitibong usapin ng mental health. Mahalagang matugunan nito at makahanap ng karamay ang sinumang nasa kondisyong ito. Kung kayo o sinumang kakilala ninyo ay may pinagdaraanan at nangangailangan ng payo, suporta, makakausap o makakaramay kaugnay sa mental health, maaring tawagan ng mga hotline ng DOH National Center for Mental Health at Hopeline PH. Pwede ring magpabook ng appointment para sa Telemental Health Response o online psychosocial support sa pamamagitan ng video call.